and then we will live so that our brothers and sisters can also follow on Facebook. Yeah, page present truth. Okay, dito na tayo. In our we are here in our live on Facebook and also here on our platform, the Zoom application. Okay, so bago tayo magpatuloy, ay atin muna ang konting balikan yung nakaraan. Yung last na ako natin, ito po yung ating napakinggan kung paano po ni-reveal ng bishop na ito na there is no record in the Bible that warrants that the sanctity was on Sunday. So wala sa Biblia yung pag-worship sa araw ng Sunday. And it was actually the power na ginawa po ng Iglesia Romana na they transfer the day of sacredness from the Jewish Sabbath to Sunday, which is they said as yan po ay day of the Lord, as they said. Sinabi nila na yung araw ng Sunday ay pagkabuhay ni Kristo, kaya yan po yung tinatawag natin na this is the day of the Lord, as they said it. So ang ating pag-aralan ay patuloy po na pag-aaral dito sa Revelation chapter 14. At bilang mga Seventh-day Adventist, ang alam po natin ay three angels message lang. Okay? Pero dito po sa Revelation chapter 14 ay may mabasa po tayo na hindi lamang pala tatlong anghel ang nandyan. Kaya ang title ng ating pag-aaral, The Three Angels Messages Plus. Ibig sabihin, mayroon pa pong mga angel na nabanggit po dito sa Revelation 14. Kaya nga po atin itong i-clarify para sa mga kapatiran natin sa Seventh-day Adventists as well, na maunawaan po natin na sa Biblia ay ang pinagugutan at pinanggalingan po ng three angels message natin ay dito po sa Revelation 14. At ang purpose nga po nito ay atin pong suriin na mayroon pong mga last messages na ipagkaloob sa church at sa sanglibutan, na kung saan ay nag-umpisa po ito sa Revelation 14 verse 1 na nabanggit po yung 144,000. At pasunod po nito ay may mga anghel na kung saan ay dito po pinakita kay John na hindi lamang tatlong anghel ang nandyan, kundi mayroon pong pang-apat. Kasi ang sinabi lang po dyan ay another angel. Okay? So, ang kasunod po sa tatlo ay di apat. And then, kasunod sa pang-apat ay pang-lima. So, yan po yung ating pag-aralan. At sinabi po nga dito na kailangan po na pag-aralan na bigyan natin ng malalim na pagka-interest ang kapitulo o kabanata ng 14 or ika-14 na kabanata. Dahil ito po ay mangyari sa ating kapanahunan. Okay? So, kaya't binanggit po ni James White sa kanyang book
A Word to the Little Flock, pages 10 to 11, all five. So ibig sabihin mga kapatid, sa Revelation 14, may 5 anghel po dyan na nagsalita. Okay? All five of the angels brought to view in this chapter, chapter 14, represent 5 distinct messages. So ibig sabihin mga kapatid, hindi lang po 3 angels message, kundi mayroon pa pong kasunod na pang-4 at mayroong kasunod na pang-5. Yan po ang ating i-clarify at paliwanag po natin kung ano po ang kahulugan nito. Sabi po rito na it is plain that we live in the time of the third angel's message. So tayo ngayon bilang Adventista ay namumuhay sa ikatlong anghel, ibig sabihin na mensahe. The last 2 angels are messages of prayer. Okay? We shall no doubt better understand them at the time of their fulfillment. So lalo itong maunawaan mga kapatid sa time na kung saan ito na ay walang pag-aalinlangan na maunawaan po itong mensahe nito. Kaya with this in mind ay atin pong hilingin sa banal na espiritu na tayo po ay bigyan ng kaunawaan, na maunawaan po natin ito. Dahil sa atin pansarili lang po na kaisipan ay wala po tayong kakayanan. Welcome sa ating mga kapatiran sa Facebook at the same time dito po sa ating platform na kung saan ay ating pong pinag-aralan ngayon yung 5 angels in Revelation 14 na kung saan bilang mga Adventista ay tayong naniniwala na 3 angels message yung dala natin. Pero mayroon pa pong nabanggit na another angel that speak and then another angel. So ibig sabihin mayroon pong karagdagan na 2. Okay? So 3 plus 2 equals 5. So 5 messages that is actually to finish the work in this earth. So tayo po muna ay manandali ang manalangin para po hilingin sa Banal na Espiritu ang kapangyarihan. Sa inyo dakila at mabagin po namin Ama na nasa langit ka, we are asking you, O God, first of all, may you cleanse us from all unrighteousness. And we are so thankful, O God, that kami po ay inyong tinipon sa hapong ito upang patuloy na aming sariwain at pag-aralan ang inyong mga salita. Na kung saan, Panginoon, ay may mga bagay po na sa karamihan sa amin bilang mga Seventh-day Adventist ay hindi po napag-aralan itong karagdagang mga anghel na nabanggit po sa Apokalipsis 14. Naway patuloy na kayo po ang siyang manahan sa amin upang kayo'y mangusap sa aming mga puso at isipan. At sa ganon ay Panginoon, kami ay mananampalataya dahil po sa kapangyarihan na dulot ng inyong salita. Salamat Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran. Bless those who are following the Facebook and also here in the Zoom platform. And may your continual blessings be upon us throughout as we study your words. Thank you and forgive us from all unrighteousness. And thank you for accepting us just as we are. We pray all these things in the name of the Lord Jesus. Amen. Okay. Now, dito po sa ating pinag-aralan ay nabanggit po natin yung unang anghel na nagsalita na kung saan ay mayroon po siyang urgency, loud voice. Ang ibig sabihin ng loud voice, it's an urgent message. Kaya nga po noong pinabalita po ito ay ginamit po si William Miller to open up na kung saan ang buong sanglibutan ay nagising. They are awakened by the message of William Miller that Jesus Christ will come October 22, 1844. But yet, October 22, 1844 comes at wala pong Kristong dumating. Kaya nga po ay patuloy po silang nag-aral ng mensahe at ito ay nagbigay sa kanila ng hint
na kung saan ay ang mga mensaheng ito ay dapat may katakutan. Ang katakutan po ay ang Diyos dahil darating pala po yung tinatawag nating judgment. For the hour of this judgment is come, no? Yung pagkatakot sa Diyos ay isang isang response na kung saan hindi lang po yan nanginginig ka sa takot, kundi you are having this reverence. May tawag nito yung respect to the Lord, na kung saan ang when actually yung fear is not only that you are afraid of, but it is actually the reverence or respect to the Lord because He is holy. And so, why there is a message of fear God? Because there is a judgment. Hour of His judgment is come. So, ibig sabihin na ang mensahe na dala ni William Miller ay actually, it was not intended to say that Jesus will come, but He will come to the throne of judgment. Ibig sabihin na si Kristo po ay papasok doon sa most holy place, okay? And He will be our mediator. He mediate between man and God. So siya po ang tagapamagitan na kung saan siya po yung magbubukas ng book with the seven seal. Yung book with the seven seal, yun po yung records of all the people who have died since from Adam and Eve. So yan po yung judgment. Na kung saan yung judgment na yan ay we know as Seventh-day Adventist na judgment for the dead. So nag-umpisa ang judgment for the dead noong 1844, October 22. But yet, sabi po sa mga talatang ating nabasa na ito ay magpapatuloy patungo sa mga buhay. So there will be a message of judgment for the living as well. Okay. So dumating yung pangalawang anghel, yung tinig, ibig sabihin mensahe. Dala po yan ng tinatawag natin na inspirasyon, na yung anghel na ginamit po dito, hindi po yan literal na anghel na lumilipad, kundi sila po ay mga mensahero. Because angel in Greek is angelos. Angelos means messenger. Okay? So the angel, the mensahero are actually the one that speaks and bring the message that is actually a fulfillment to this prophecy. Na sinabi nga po rito sa pangalawang anghel, Babylon is fallen. So twice. Kaya nga po ito po ay actually it was already preached, but yet there is dual application or fulfillment. Dahil hindi pa lubusang na fall ang Babylon. It was fall during the time, but yet it will fall in this latter. Okay? So yan po yung pangatlo. Ito na po yung ating napag-aralan last week, na kung saan there is another angel. The third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image. So ito po yung mensahe actually ng Seventh-day Adventist, that we need to worship God, not the beast. Okay, so those who worship the beast and his image will actually will also be receiving the mark. Okay, the mark in his forehead. Ibig sabihin na hindi po yan marka na literal, kundi kung ano po ang iyong sinasampalatayanan, pinaniniwalaan, okay, kung ano pong iniisip, yung at saka sabi rito, or in his hand, kung ano ang kanyang ginagawa. So they just do whatever mandates or whatever that will be declared to the world, then they will just follow. So they are receiving the mark of the beast.
And sabi nga po rito, the same shall drink of the wine of the wrath of God. So ito po yung resulta o punishment na kung naka-receive po sila ng mark of the beast, then they will receive the wrath of God as well. And it was proclaimed through Ellen G. White, mga kapatid. Okay, so ating nabasa ito po, mga kapatid, at pinakinggan nga natin yung sinabi ng isa sa mga bishop ng Catholic na kung saan ay sinabi niya po na walang teksto sa Biblia na nagsasabi na ipangili ng araw ng Sunday. Yan po ay kapangyarihan ng Iglesia na kung saan it was actually the fulfillment of the prophetic vision na binigay din po kay Daniel. Daniel chapter 7 verse 25. Sabi po dito sa Bible commentary, the first day of the week has not one particle of sanctity. Ito po yung binasa natin, na kung saan ay sabi nga po rito na it is the production of the man of sin. Man of sin is papacy, who strive in this way to counterwork God's purposes. God has designated the seventh day as his Sabbath. Okay? The last act in the drama, the substitution of the false for the true, is the last act in the drama. When this substitution becomes universal. Yan po yung hinihintay po natin. Now, once there is a Sunday law, then that is actually the last act in the drama, where it will be proclaimed and it will be declared that Sunday is the Sabbath na yung maging universal po siya. Kaya magkaroon po ng declaration, a decree that those who will not worship on Sunday will be killed. So at sabi nga po roon ay hindi makabili at hindi makapagbinta. So talagang mamamatay ka. Okay? But God is preserving his people. That's why there is a message of purification. Sabi pa po rito, when the laws of men are exalted above the laws of God, when the powers of this earth try to force men to keep the first day of the week, know that the time has come for the God to work. Ito po yung binasa natin. During that time, ay talagang God will work. He will arise in his majesty and will shake terribly the earth. He will come out of his place to punish the inhabitants of the world for their iniquity. Okay. Atin pong basahin. Sister Eris, makabasa ka ba? Okay, kailangan dyan? Okay po. Okay, sige po. Ang unang araw ng linggo ay walang kahit isang partikulo ng kabanalan. Ito ay ang paggawa ng tao ng kasalanan na nagsisikap sa ganitong paraan upang kontrahin ang mga layunin ng Diyos. Itinalaga ng Diyos ang ikapitong araw bilang kanyang Sabat, Exodus 31:13-17-16. Ang muling yugto ng dula, ang pagpapalit ng huwad sa totoo, ang huling yugto sa dula. Kapag ang kapalit na ito ay naging universal, ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Kapag ang mga batas ng mga tao ay naitaas sa mga batas ng Diyos, kapag ang mga kapangyarihan ng mundong ito ay nagsisikap na pilitin ang mga tao na sundin ang unang araw ng linggo, malalaman na dumating na ang panahon para magtrabaho ang Diyos. Siya ay babangon sa kanyang kamahalan at yuyugin ng husto ang lupa. Siya ay lalabas mula sa kanyang lugar upang parusahan ang mga naninirahan sa mundo dahil sa kanilang kasamaan. Okay, so yan po yung mangyayari na kung saan ay talagang yan na po yung paggawa ng Panginoon. It will be his wrath. Kaya magkaroon po ng 7 last plagues. Okay? So, yung 7 last plagues po, yun po yung parusa sa mundo na dahil sa kanilang mga ginawa ng kasamaan, ang Diyos ay nagalit. Kaya ibubuhos po yung 7 plagues. Okay?
At mapag-aralan po natin yan sa chapter 15 and 16. Okay? Now here are these developments. It was apostasy that led the early church to seek the aid of the civil government. Yun po yung ginawa ng early church noon. Na kung saan na hindi po nila makaya, hindi po nila mapilit yung mga tao, kaya nagkuha na po sila ng civil government na ipilit. Dahil kung may civil government na po, ay ibig sabihin puwersahan po yan. Gagamitin po nila yung armament, yung mga persang pagpapatupad ng kanilang mga mithiin at mga layunin para masunod ang kanilang kagustuhan. Yan po ang nangyari sa kapanahunan ng Dark Ages, na kung saan ay sa pamagitan po ng papacy, ito po yung beast. Okay, the beast that will be kopyahin po yan. Kopyahin ng kopyahin ng Amerika. Okay, that's why he is the image of the beast. Siya po yung imahin ng beast na ito. Ibig sabihin, yung beast ay yung papacy, pero yung imahin ng beast na yan, hindi po yung papacy, kundi yung Amerika. Okay, nakuha niyo po yung pagkakaiba nito. Yung beast, ito yung papacy. Itong image of the beast, kopyahin niya kung ano ang ginawa ng unang beast. Okay? So yung Amerika ay i-combine niya rin yung tinatawag na religious at saka civil. Kaya yan po yung unity of state and church. Okay? Dahil yan po ang ginamit ng unang beast. Okay? Gumamit siya ng pwersa. Ngayon ng Amerika may pwersa na. Pero kailangan niya po ng religious. Okay? So gamitin niya po yung religion, okay, to impose, kaya magkaroon ng sandilo. Okay? Kaya sabi rito, when the leading churches of the United States, ayan po, uniting upon such points of doctrine as are held by them in common, kasi ang halos lahat po ng mga protestante, okay, mga leading churches, ang kanyang headquarters ay nasa US. Okay? So sila po ay magkakaisa. Okay? At yun na nga po, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions. Then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the infliction of the civil penalties upon dissenters will inevitably result. So the image of to the beast represent that form of apostate Protestantism which will be developed when the Protestant churches shall seek the aid of the civil power for the enforcement of their dogmas. So yan po yung pag-unite ng church at saka state. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Sige po, Sister Eris. Blurred siya, blurred. Okay. Gaano kalapit ang mga development na ito? Great Controversy 443 and 445. Ang apostasiya ang nagtulak sa unang simbahan na humingi ng tulong sa pamahalang sibil. At ito ang naghanda ng daan para sa pag-unlad ng Papa, ang hayop. Kaya ang apostasiya sa simbahan ay maghahanda ng daan para sa imahen sa hayop. Kapag ang mga nangungunang simbahan ng Estados Unidos na nagkaisa sa mga punto ng doktrina na kanilang pinagkakatulad ay dapat maka-impluwensya sa Estado upang ipatupad ang kanilang mga utos at upang mapanatili ang kanilang mga institusyon pagkatapos ay Protestanteng Amerika ay bumuo ng imahe ng hierarchy ng Roma at ang pagpapataw ng mga parusang sibil sa mga tumiwalag ay tiyak na magre-resulta. Ang imahe sa hayop ay kumakatawan sa anyo na iyon ng apostatang
Protestantismo na bubuo kapag ang mga simbahang Protestante ay humingi ng tulong sa kapangyarihang sibil para sa pagpapatupad ng kanilang mga dogma. Okay, so yun po mga kapatid, parang nagbaliktad po, ano, sa panahon ng Middle Ages, Dark Ages, yung humina yung religion, ano, wala siyang kapangyarihan. Kaya nagsik po siya ng humanap siya ng kaparaanan para maging powerful. Kaya nag-unite po siya sa civil. So yan po ay talagang nagbigay ng kapangyarihan sa papasido during that time. Ngayon, ang mangyayari naman dito sa ating kapanahunan ay ganoon din po, yung religious ay hindi nila mapapataw po yung kanilang mga dogma, yung mga kanilang mga doktrina, kaya magkakaisa po sila lahat. Kaya yung 7 heads, inupuan ng babae. Okay? Yung 7 heads na yun, actually mga kapatid, sa Revelation chapter 17, verse 9, ay yan po ay ecumenical movement or pagsama-sama ng mga Kristiyanong mga iglesia na kung saan upuan po siya ng babae. So there is actually the unity of the churches during that time. Okay? Ito po ay sa ngayon nga po ay nandyan yung development niya. Pero hindi pa po siya fully mangyari because God's people are not yet sealed. Pag masiliwan po ang bayan ng Diyos, then that is the time when all of the religion will be ruled by a false system of worship. And that is where there is a declaration of Sunday law, mga kapatid. Okay? Ito nga po, nakita natin yan sa kapanahunan ni Donald Trump na kung saan ay meron po siyang itong halos lahat ng mga leaders of the churches ay pumunta kay Donald Trump at pinasign po siya. Mayroon po silang mga tawag nito, day of prayer, na kung saan ay pirmado po ng President ng United States during that time, na kung saan ay they actually sign or they propose that there is a Sunday day of worship or day of prayer sa kwan po ito. Okay, atin nga pong pakinggan, sandali. I just want to thank you all for being with us today because we're going to be signing Marinig po ba? Opo. Okay. a day of prayer, and it'll be on Sunday. It'll be a very special day, and I don't know when this was done last, but it's been a long time ago. Is that a correct statement? It's been a long time ago. So I'm going to sign it, and then a few of the folks will say a few words, and Pastor Jeffers will say a prayer for not only the people so affected, so horribly affected by Hurricane Harvey, but for the people of our nation, and in fact, the people of our world. So ito po ay kwan lang pag-sign po ng day of prayer sa kapanahonan ni Donald Trump, na kung saan ay itong mga churches seek the approval of the President of the United States. Okay, so yan po yung isa sa mga nangyari sa kasaysayan. Ngunit mayroon pa po yan na hinihintay po natin na the time will be a decree na kung saan ay ipatupad sa buong sanglibutan, mga kapatid. So ito po ay mga kwan lamang, mga udyat or mga isa-isang mga pangyayari patungo doon sa final at tinatawag natin na the full fulfillment of the prophetic revelation. Sabi nga po rito, the third angel's message is the sanctuary and the Sabbath truth.
It began to be preached in 1844-1845. Messenger Ellen G. White. But as the pattern shows, it is also to be repeated at the time the Sunday law will be decreed. Therefore, the SDA Church now cannot fully comprehend the sacredness and importance of the sanctuary and the Sabbath until it shall be repeated in the fourth angel's message. So yan po yung dahil hindi pa po siya fully understood by our church, even the doctrine of the sanctuary and also the Sabbath, kaya mapapansin niyo po na parang baliwala yung pag-worship or pag-observe sa araw ng Sabbath. Ganun pa rin yung parang traditional commemoration o pagsunod o pagsimba sa araw ng Sabbath, half day, yung iba half day lang, pagkahapon ay wala na, mga kapatid. So yun po yung nangyayari sa ngayon. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Sige, Sister Iris. Tandaan, ang mensahe ng third angel ay ang sanctuary at Sabbath truth. Nagsimula itong ipangaral noong 1844-1845 Messenger Ellen G. White. Ngunit tulad ng ipinapakita ng pattern na ito ay dapat din ulitin sa oras na ang batas ng linggo ay pagpapasya sa kabangatuwid. Ang SDA Church ngayon ay hindi lubos na maunawaan ang pagiging sagrado at kahalagahan ng sanctuaryo at Sabbath hanggang sa ito'y maulit sa mensahe ng fourth angel. Okay, so yun po mga kapatid. Kaya mayroon pa pong kasunod na anghel na magbigay ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ang ating pagpatunog ng trumpeta sa ngayon ay uncertain. Ibig sabihin, hindi klaro. So, kailangan po ng another angel na ito po ay napag-aralan din natin sa Matthew 20. Na there is actually another angel na kung saan siya po yung magtatapos ng gawain. Yan po yung 11th hour worker. Yung 11th hour worker, yan po yung mensahe ng pang-apat na anghel. Okay. Now, tingnan natin. Sabi po rito, sa Maranatha page 245, Sabbath we had a sweet, glorious time. We were made to rejoice and glorify God for His exceeding goodness unto us. I was taken off in vision. Ito po yung vision Ellen G. White na pinakita sa kanya. I saw that we sense and realize but little of the importance of the Sabbath. So yan po yung kalagayan ng iglesia na kung saan ay hindi pa po ganun ka sagrado ang pangingilin ng araw ng Sabat. Kaya wag po tayo magtataka na marami po sa ating mga iglesia na ang kanilang pagsamba sa araw ng Sabat ay hindi ganun kasagrado. Okay? Dahil ito po nga po yung sinabi ni Ellen G. White. To what we yet should realize and know of its importance and glory. I saw, we know not what it was yet to ride upon the high places of the earth and to be fed with the heritage of Jacob. But when the refreshing, ito na po yung latter rain, and latter rain shall come from the presence of the Lord and the glory of His power, we shall know what it is to be fed with the heritage of Jacob and ride upon the high places of the earth. Then shall we see the Sabbath more in its importance and glory. So inspiration ay nagsasabi po mga kapatid ng klaro na larawan na sa huling mga kapanahunan, the importance of the Sabbath will be clearly understood. Kaya nga po talagang mayroong reformation na kailangan maipatupad sa iglesia. Maliban lamang na si Kristo ay nasa puso, hindi maganap po yan. Okay? So, dahil ang ating Panginoon siyang lubos lamang
na makaganap nito sa ating buhay. Okay, basahin natin sa Tagalog. Hindi ko alam kung yung internet sa akin ang problema. Ang bagay nung Maranatha 245. Sabat, nagkaroon kami ng isang matamis, malulahating panahon. Ginawa tayong magalak at luwalhatiin ng Diyos dahil sa kanyang labis na kabutihan sa atin. Natanggal ako sa paningin. Nakita ko na kakaunti lamang ang nadama at natanto natin tungkol sa kahalagahan ng Sabat. Sa dapat pa nating matanto at malaman ang kahalagahan at kaluwalhatian nito, nakita ko na hindi namin alam kung ano pa ang pagsakay sa mataas na dako ng lupa at pagpapakain sa pamana ni Jacob. Ngunit kapag ang nakakapreskong at huling ulan ay dumating mula sa piling ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan, malalaman natin kung ano ang dapat pakainin ng pamana ni Jacob at sumakay sa mataas na dako ng lupa. Sa gayon ay mas makikita natin ang Sabat sa kahalagahan at kaluwalhatian nito. Okay, so yan po mga kapatid na talagang yung mataas na dako ay actually yung mga religious services kung paano po yan maging sagrado sa harapan ng Panginoon dahil hindi pa po siya lubusang naunawaan ng ating iglesia na kung gaano ka importante ang pangingilin sa araw ng Sabat. Kaya there is a need of true revival and reformation na ang pangingilin ng Sabat ay hindi ganun na traditional lang, kundi yun po ay mayroon talagang observance, true observance ang araw ng Sabat na ito. Kaya ito ay pinakita rin po sa atin dito na here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Na kung saan ito po ay nagpapahayag sa atin na ito ay kabahagi ng pangatlong anghel, no? Na kung saan ay mayroon pong yung pagpasensya na talagang mayroon pagtsatsaga kung paano po natin ipangilin ang araw ng Sabat. Okay, ito lang po yung babasahin natin. Apocalypse 14:12 and then ito po, pakibasa si Aris. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at nagpananampalataya kay Jesus. So ito, Verse 12, nagpapakita sa atin ng mga tao o simbahan na pinagsama-sama ng tatlong mensahe ng anghel ang SDA Church. okay. 7 BC 979. Okay, sige po. Maliwanag na ang buong mundo ay may kasalanan sa pagtanggap ng marka ng hayop. Ngunit nakikita ng propeta ang isang pangkat na hindi sumasamba sa hayop at hindi nakatanggap ng kanyang marka sa kanilang mga noo o sa kanilang mga kamay. Narito ang pagtitiis ng mga banal, pahayag niya. Narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. Okay, so ito naglalarawan na may mga taong tatayo talaga na hindi po sila matitinag kung anong mandato ng sanglibutan ay sila pa rin po ay tatayo at magsitupad ng araw ng Sabat at talagang ipangilin po nila yan kahit ano pa bang mangyari dahil ayaw po nila na maging kabilang doon sa mga taong sasamba sa hayop o the image of the beast na kung saan yan po ay mayroong pagtsatsaga ng mga banal dahil mayroon po mga persecution at mangyayari po yung tinatawag natin na trouble such as never was since there was a nation sa Daniel chapter 12 verse 1. Okay? At sabi po rito sa verse 13, ito po ay kasunod-sunod na mga versikulo natin pong tinitingnan. And I heard a voice from heaven saying unto me, right, blessed are the dead. Ayan. Tingnan po natin ito'y patungkol sa mga Seventh-day Adventists na mamatay. Bakit po? Dahil sila po tumayo ng kamatatag sa kasulatan. Blessed are the dead which die in the Lord. So mapalad yung mga taong namatay sa Panginoon. Dahil ano po?
Ano pong sabi? From henceforth, mula nung ipinahayag po itong mensaheng ito, ay meron po silang pag-asa. Sabi po rito, yeah, said the Spirit, that they may rest. Sila ay, ano daw? They will rest from their labors and their works to follow them. It just takes about the special resurrection of the group in Revelation chapter 14 verse 12, days. So ito po yung pinapaghayag lang po dito. It actually reveals here that there is a hope for those who die because they are to continue their work once again. Ibig sabihin, their work will not end. Ito po yung sinabi dito sa Testimonies for the Church, Volume 7, page 17, paragraph 4. The battle cry is sounding along the line. Let every soldier of the cross push to the front, not in self-sufficiency, but in meekness and lowliness, and with firm faith in God. Sabi rito, your work, my work, will not cease with this life. For a little while, we may rest in the grave, but when the call comes, we shall, in the kingdom of God, take up our work once more. So ibig sabihin mga kapatid, na itong verse 13 ay prophetic prophecy para sa special resurrection ng mga SDA na namatay. Mapalad sila kasi bubuhayin sila mga kapatid. Anong reason bakit bubuhayin sila muli? Dahil they are just resting in the grave. Pero pag may establish na po yung kingdom ng Panginoon, ay pupukawin po sila at mag-join. Kaya tinawag ito na third and fourth angel's message swell into a loud cry. Nakuha niyo po mga kapatid, kasi doon sa Matthew 20, ating napag-aralan na yung 9th hour call, mayroon po siyang 3 oras. Ang bawat call ay may 3 oras na interval. So, itong 11th-hour call ay emergency call lang siya. Pero hindi ibig sabihin na itong 11th-hour call sila lang ang mag-preach. Kundi yung namatay under the third angel's message ay pupukawin din. Di ba sabi doon sa Matthew 20 na bigyan ng sahod mula sa huli hanggang sa nauna. Ibig sabihin, yung last call, 11th-hour call, sila ang unang makatanggap ng sahod. Sino po ang sunod na makatanggap ng sahod? Di po ba yung 9th hour? Kasi kwan lang po, yun early in the morning, 3rd hour, 6th hour, 9th hour, and then 11th hour. Ang unang nakatanggap ng sahod ay yung 11th hour. Ang sunod dyan ay 9th hour, and then yun na po, pasunod-sunod po yun. So ibig sabihin yun, yung special resurrection ay patungkol po ito sa mga taong mapalad na mga Seventh-day Adventist na namatay. Kung namatay po tayo, halimbawa nakatanggap tayo ng mensahe ng present truth, namatay tayo. Pupukawin ka pa rin. And then you will also be joining with the 144,000. Pero hindi ka kabilang. Iba po yung with at saka yung among. Among the 144,000. Yung among is actually kabilang ka. Okay? Pero yung with, kasama ka. Okay? You are with the 144,000. Kaya sabi po rito, basahin natin sa Tagalog. Okay po. Apocalypse 14, verse 13.
At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi sa akin, isulat mo, mapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon o wika ng Espiritu, upang sila ay makapagpahinga mula sa kanilang mga gawain at ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Pinag-uusapan lang nito ang special resurrection ng grupo sa Revelation 14 verse 12, ang mga SDA, Daniel 12 verse 1. Date controversy 637. Kaya nga, 7 testimony 17. Ang sigaw ng labanan ay tunog sa kahabaan ng linya. Ang bawat kawal ng krus ay magtulak sa harapan, hindi sa kasapatan sa sarili, kundi sa kaamuan at kababaan at may matatag na pananampalataya sa Diyos. Ang inyong gawain, ang aking gawain, ay hindi titigil sa buhay na ito. Sa kaunting panahon ay maaari tayong magpahinga sa libingan. Ngunit kapag dumating ang tawag tayo sa kaharian ng Diyos ay muling magdadala ng ating gawain. Okay, so yan po yung mga kapatid yung nakaprophesyan na yung mga namatay ng mga Seventh-day Adventist ay babangon muli at gawin ang kanilang naiwan na trabaho. Ibig sabihin, magpapatuloy po sila. Kaya during the time, these people who will proclaim the loud cry will be powerful. Kaya hindi na po sila mamamatay. They will have received the wages. Yung sahod nila, yung eternal life. Yung sahod ng 11-hour worker ay eternal life. Kaya nga po sila ang unang nakatanggap ng sahod. Yan po yung sinasabi doon sa Matthew 20 na kung saan yung penny doon, yung pilak doon, yung pera na sahod doon, yan po ay eternal life. Kaya yung huli ang siyang unang nakatanggap nito. Kaya hindi na po sila mamamatay. Okay? And then the Seventh-day Adventists who have died will be resurrected because their work will follow them. Ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. At yan po ang pagkakataon na kung saan itong ika-apat ng hell. Okay? The fourth angel speaks. Ibig sabihin mga kapatid, may mensahe. Pag ang anghel po ay nagsalita, ang mga mensahero ay nagsalita, ibig sabihin yan, may mensahe sila. Okay, ano pong mensahe? Sabi rito, verse 14, and I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his head a sharp sickle. Pansinin niyo po mga kapatid, notice that there is a man, okay, who sat on the cloud, okay, a white cloud, okay, and has a golden crown. Kung ginamit ito nga ibig sabihin isang crown lang po siya. And in his hand, a sharp sickle. Okay. Atin pong pansinin, ikumpara natin mamaya sa second coming. Kasi sabi ng karamihan, ito po daw ay second coming. Pero sabihin po natin, ito po ay hindi second coming. Ito po ay harvest. Bakit po? Dahil mayroon po siyang sickle eh. Okay? Okay, tingnan natin mamaya. At saka yung isa lang ang crown niya. Pagdating niya po ba? Pagdating niya, ilan ang crown niya? Babasahin natin mamaya kung ilan po ang kanyang crown second coming. Okay? So sabi po rito sa verse 15, and another angel, ito na po yung another angel na yan, came out of the temple, crying with a loud voice. So mayroon po siyang mensahe. Okay? Loud voice is an urgency. Okay? To him that sat on the cloud. Okay? So may mensahe po siya directed sa nakaupo doon sa cloud. Trust in thy sickle. Okay, parang parang inutusan pa, no? Pero sabi po rito ay i-trust na
handa na kami. I-trust na yung sickle mo. Ibig sabihin yan ay maghagbas na, mag-harvest na. Oh. To him that sat on a cloud, trust in the sickle and reap, mag-ani. For the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. So ibig sabihin mga kapatid, ito ay pahiwatig, isang pahiwatig mga kapatid, na nabuo na ang 144,000. Natapos ng gawain eh. So ibig sabihin yung angel, yung mga mensahero, Panginoon, dito na kami, handa na kami. Nabuo na ang inyong bayan. Nabuo na yung 144,000. Kaya sickle, yan na po yung pag-harvest, yan na po yung tinatawag nating Ezekiel 9. So there is an execution of the harvest na kung saan ay kunin po yung mga tares. Yan po yung tinatawag na taken. One will be taken and the other left. Yan po ang sa Luke chapter 17. Okay? And then yan din po yung tinatawag nating coming as a thief. Okay? So they will be taken. And he that sat on a cloud trust in his sickle on the earth. And the earth was reaped. So inani. Okay? Para po sa mga Tagalog, basahin po natin para at least mas klaro po. Anghel 4 ay nagsalita, Apokalipsis 14:14 hanggang 15. At nakita ko, at narito ang isang alapaap na maputi, at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao. Na sa kanyang uli may isang putong na ginto, at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang inyong panggapas at gumapas ka, sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. At inihagis na nakaupo sa alapaap ang kanyang panggapas sa lupa, at ang lupa ay nagapas. Okay. Yan po, yung harvest. Kaya itong sinasabi po rito na yung pang-apat na anghel po nito ay angel of reaping. Okay? Gapasin na. Ibig sabihin, there is a message of harvest. Kaya ito po mga kapatid ay pagpapaliwanag o pagpaintindi po sa atin na mayroon pong mensahe ng judgment for the living. Okay? Judgment for the living ay paghukom, at yun din po ang tinatawag na harvest. Paggapas ng mga buhay. Okay? Yan po yung harvest. Na iko na po yung harvest na yung wheat. Okay? At dito po ay ang sistema ng paggapas po actually sa unang bunga ay gapasin yung mga tares. They will be taken and the one is left, mga kapatid. Na kung saan ito po yung tinitingnan po natin, that God will actually judge His church. That's why there will be a judgment in the church. At ito pong yung nakaupo, at alam po natin yan, son of man, anak ng tao. At walang iba po yan, kundi si Kristo po yan. So siya po yung manggapas, siya po yung sa simbolo dito mga kapatid, ay siya po yung magpipili ng kanyang bayan. Kaya yung nasilyuhan ay hindi po yun mamamatay, kundi sila po ay buhay dahil sila po ay may tanda ng Diyos. Okay, tingnan po natin. The one on the cloud, yes? Sa Ezekiel 9, siya lang mag-usa, wala siya kauban. Actually, doon sa Ezekiel 9, ay six men, di ba? Coming out of the north.
yung isa ay may tintiruhan. Okay? Oo. Yung 5 yung magapas. So, yun po ay isang pagsasalarawan lang, pero ang magpili po talaga si Kristo po yung kandyan. Yung mabasa rin natin sa Isaiah 63 na kung saan blood will be actually stained in his robe kasi siya po yung he will come into judgment. He will come to his church. Yan po ang pinapahayag po dito sa Revelation. Pero doon sa Ezekiel po ay 6 men ang pinapakita po doon. So ang importanteng punto po rito that it's actually a purification as well. So the same lang po siya na event pero pinapakita in another angle. Okay? Because yan po yung pinapahayag po dito sa Revelation. Revelation chapter 14 verse 15 na kung saan ay mayroon pong cloud na nakita, white cloud, at nakaupo doon ang Son of Man, which he is actually the one to choose to elect his people. Siya po yung bleeding lamb, di po ba? Siya po yung bumaba. Kaya mayroon pong tinatawag na silence, half silence in heaven. Yan po yung sa Revelation chapter 8 verse 1. Okay? May silence in heaven, natigil muna yung judgment, half an hour. Yan po yung tinatawag nating siesta. Di po ba sa hearing, mayroon munang siesta yan. Pagtigil ng pag-uupo. Session, may recession. Yung may session ba? So tigil muna half an hour. Pero after ng half an hour, ay babalik muli. The judgment still ongoing. Kasi i-judge na po yung mga living. Kasi tapos na yung gawain niya sa judgment for the dead. So bababa muna siya at i-judge na yung kasi may na yun, nakalista na yung mga pangalan ng nasiliwan na yung 144,000. Kaya bababa si Kristo, yan po yung coming as a thief. Okay? For those who are living. Kaya yung madatnan ni Kristo at the time na walang silyo, yun po yung Ezekiel 9. Okay? Nakuha niyo po, Sister Marian? Oo. Okay. Basahin niyo po yung Isaiah chapter 63. Nandyan po sa Isaiah 63 ay mabahiran po ang kanyang damit ng dugo. Oo, nabasa ko na. Ang ako matanggod bagi ka tingadaan ba? Kay mas si Pastor Hinugi niingon siya nga kanang Ezekiel 9 symbolical na magwali pa mangganita sa gawas o nya mag-Ezekiel 9 na hinuon ni ana man siya. Kuno unsa man ay hala adi ang ako lang pangutana basa kong kaugalingon. Juludyan man unta sila nganong ingon di ana man ayaw ko wala nila nabasa o wala lang na nila dawata unsa ka no? Wala nila dawata, dinawat yung mensahe kasi yun ang sinabi ni Ellen G. White kanina na kulang ang kanilang pagkaunawa sa sanktuaryo. Yung sanktuaryo ay mayroon pong paglilinis diyan. Ibig sabihin there is a cleansing of the sanctuary. Yung cleansing of the sanctuary ay yung record sa langit ay nililinis. Yung mga taong namatay na humingi ng kapatawaran ay ang kanilang pangalan mananatili yon. Pero kung siya ay hindi humingi ng kapatawaran, then tanggalin ang kanyang pangalan doon. Yan po yung paglilinis actually sa sanktuaryo. Ngayon, after po noong paglilinis sa sanktuaryo sa mga patay, bababa si Kristo, mayroon pong tigil. Recession po, may recess. So, yun po yung half silence in heaven. Ang sabi kasi ng theologian, Sister Marian, yung half silence na yan ay second coming. Pero sa atin po, sa present truth, ay hindi po yan second coming, kundi yan po yung sa Revelation 14 verse 15 na
mayroon po siyang bumaba po siya at hindi po siya lumagpak sa lupa. Nandun lang siya sa clouds in heaven. Pero Oo, gani. okay? So yan po yung pagkakwa na yan. Yung ikwa niya lang, i-trust niya lang yung sickle niya kasi harvest po yun. Kanyang i-harvest niya yung earth. Kaya mayroong unang bunga. Yung unang bunga, yan na po yung 144,000. Ang kanyang papatayin dyan ay yung mga walang tanda. Ang matitira kasi ang 144,000. Oo. So, yung mga tares will be taken. Yan sa John 17, Luke 17, na one is taken, one is left. Okay? Yan po yung pagkakwanon na kukunin po yung mga masasama sa iglesia. Yan yung yan Pastor Glenn yung sinasabi na mga born again na rapture daw. Yan daw yan Yung kukunin yung isa, halimbawa may nagigiling na dalawang babae, kukunin ng isa, iiwan yung isa. Yan yun eh. Yan po yung pagkaunawa naman ng mga Born again. born again na rapture daw po yan. Pero sa atin po dito, sa present truth, ang alam po natin dyan, yung taken, kasi na mababasa po natin, saan dalhin. Alam mo kung saan natira yung kung dalawang babae na kahiga, one is taken, alam mo kung saan yung naiwan, nasa bed pa rin. Ang tanong ngayon ng mga disipulo, saan Lord? Saan sila dinala? Kasi taken sila. Sabi ng Biblia, kung saan yung mga uwak, nandoon ang mga bangkay. Ibig sabihin, mga patay sila. Hindi po yung taken ay nasa langit na. No. It is wrong interpretation. It is actually out of yung kanila lang pagkaintindi po yan. Pero yan po ay mali na pagkaunawa. Okay. Now, tingnan po natin dito na si Kristo ay nasa cloud. Ano po? At saka mayroon po siyang one crown. But at His second coming, sa kanyang second coming po, He will not have one crown. Let's read. Ito po yung Revelation 19 verse 11 to 12. Ito po yung sinasabi ng talata. And I saw heaven open, and behold a white horse. And he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he doth judge and make wars. Okay. Okay, basahin muna natin sa Tagalog. Ang nasa ulap ay si Jesus, ngunit ito ba ay sa kanyang second coming? Pansinin na dito may corona siya sa kanyang ulo. Ibig sabihin isang corona. Ngunit sa kanyang second coming, hindi siya magkakaroon ng isang corona. Basahin natin. Apocalypse 19, 11 hanggang 12. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at siya ang nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. At sa kanyang ulo ay maraming Diadema, corona yan. At siya may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. Okay, so yan po yung sa Tagalog, hindi na napan pala dito sa English, hindi ko na naisama. Pero dito po sa verse 12, at ang kanyang mga mata, his eyes shall be like a flaming fire, nangningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay may maraming diadema, maraming corona, many crowns. Yan po sa English. At siya'y may isang pangalan na kasulat na sino man ay di nakakalam kundi siya rin. Okay? So yan po yung ikumpara natin yung second coming niya. He has many crowns, not one crown. Doon sa kanyang sa unang nabasa kanina sa verse 14 ng Revelation 14 ay isang corona. There's a crown. But here, many crown na kung saan ito po yung second coming niya. His eyes as a flame of fire, and on his head, ito na po yung sa English, na iwalay ko pala.
And on his head were many crowns. Maklaro po siya, mga kapatid. And he had a name written that no man knew but he himself. So yan po mga kapatid, yung second coming niya, he will come with many crowns. And this is actually where we can say that the recorded in Revelation 14 verse 14, yan po ay hindi second coming. Yan po ay judgment. Yan po yung tinatawag din sa Revelation 8:1 na half silence, na kung saan ay natigil muna, there is a recession at mayroon pong tinatawag natin na bumaba si Kristo, okay, upang piliin niya ang kanyang unang bunga, the first fruit, yung 144,000. So yan po yung kaya sabi po rito sa early writings 281, then I saw Jesus lay off his priestly attire and clothed himself with his most kingly robes. Upon his head were many crowns. Ito po yung pag matapos na po ang kanyang gawain sa mediation, kasi pagkatapos po ng half silence in heaven, may resumption. Ipatuloy po yung judgment kasi ikwan pa yung record sa mga buhay naman. Okay? Kasi ang great multitude ay wala pa man. Okay? So, ikwan muna, umpisahan doon sa 144,000, ikwan na talaga. Okay, tataka pa na yan. Ito, mga buhay na yan. And then, mayroon pong tatanggap during the loud cry. So, kung hindi po babalik si Kristo doon, sino po ang kwan sa kanila, mag-mediate? Si Kristo pa rin po ang mediator. Okay? So, he will mediate there. And then, okay, ito, tatak na yan. Pag tumanggap po yung great multitude, direct na po yan, hindi na sila mamamatay. Kasi, kung na sila, victorious na yan. Wala na pong tears sa kanila. Ibig sabihin mga kapatid, sa sanglibutan, ay during the loud cry, wala na pong tears doon. Puro na sewit. Okay? Kasi triumphant church na po yan. Igagather na po ng 144,000 ang great multitude na wala na mga tears. Dahil sila po ay second fruit. At yan na po yung pag-gather. Yan na po yung pagkatapos ng gathering na yan ay darating si Kristo. Ito na po yung sinasalarawan po dito sa teksto na ito. Sa inspiration. Upon his head were many crowns, and a crown within a crown. Surrounded by the angelic host, he left heaven. The plagues were falling upon the inhabitants of the earth. Okay, so habang po yan, talagang baba na yung 7 last plagues. Yan pag-aralan natin sa chapter 15 and 16. Okay, so ito po yung Tagalog ng early writings lang po. Basahin natin. 281. Kanyang mga mata ay parang apoy ng apoy. At sa kanyang ulo ay maraming korona. At may nakasulat siyang pangalan na walang nakakaalam kundi siya mismo. Pagkatapos ay nakita ko si Jesus na hinubad ang kanyang kasuotan bilang pari at binihisan ang kanyang sarili ng kanyang pinakaharing damit. Sa kanyang ulo ay maraming korona, isang korona sa loob ng isang korona na napapalibutan ng anghel ng hukbo. Iniwan niya ang langit at ang mga salot ay bumagsak sa mga naninirahan sa lupa. Okay, so yun po yung pagsasalarawan dito na kung saan ay si Kristo po ay hubarin niya na yung kanyang priestly attire. Priestly attire in the sense that siya po yung talagang mag-mediate doon. Okay? Now, in the coming of Revelation 14:14, Jesus does a harvest. Ito na po yung pinapaliwanag ko kanina. And the role of the other angel's message, the fourth angel, is to prepare the people and the way for Jesus to harvest, which is the judgment of the living that is to begin in the house of God. Yan na po yung 1 Peter 4:17. Is the church. This is the first harvest which gives Jesus the first fruit.
the 144,000. Let's read in it again. And another angel came out of the temple crying with a loud voice, to him that sat on the cloud, trust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap. This is a speaking angel, and it speaks even louder than the first three, because he is crying with a loud voice. He comes from the temple. Ang temple dito, mga kapatid, coming from our church. So alam natin, mga kapatid, na yung mayroong na-prophesy si Ellen G. White sa TM 475. Ito na po yung prophecy niya, prediction niya, na somebody is to come from Seventh-day Adventist. Ito na nga po yung he comes, yung angel na ito. Ibig sabihin, mensahero po yan, hindi po yan literal na angel. So mayroon po manggaling sa ating iglesia na siyang magrepresenta ng ika-4 na anghel na mensahero. And ano pong sabi? These are the SDAs who are to accept the 4th angel's message and are sounding the warning in the church, then the world in the loud cry period. So ibig sabihin, yung tumanggap po ng mensahe na prophesy ni Ellen G. White sa TM 475 na somebody is to come, those who will accept that message will be representing the 4th angel message. Dahil sila po yung maghahanda ng 144,000. At kung matapos na po ang kanilang gawain, yan na po yung panawagan kay Kristo. Panginoon, tapos na. Trust your sickle. Kaya yun po yung mag-harvest na. Hanggat hindi pa po natapos yung gawain ng 4th angel message, ay hindi pa po makasigaw yung 4th angel na yan, na i-trust your sickle. Okay, so ibig sabihin, there is still a work to be done. Kaya mayroong pong 11-hour worker na kung saan ay mga mensahero na maghanda din po sa kapwa niyang mensahero na gaganap sa last na gawain. Okay? Basahin po natin sa Tagalog. Sa pagdating ng Apokalipsis 14:14, si Jesus ay nag-aani at ang tungkulin ng mensahe ng ibang anghel, 4th angel, ay ihanda ang mga tao at ang daan para mag-ani si Jesus, na siyang paghuhukom sa mga buhay na magsimula sa bahay ng Diyos. 1 Pedro 4:17. Ang SDA charts, ito ang unang pag-ani na nagbibigay kay Jesus ng first fruits, ang 144,000. Basahin natin ito muli. Apokalipsis 14 verse 15. At lumabas sa templo ang isa pang anghel na sumisigaw ng malakas na tinig sa nakaupo sa ulan. Pasok mo ang iyong suklay at aanihin mo, sapagkat dumating na ang panahon na aanihin mo. Ito ay isang nagsasalitang anghel at siya ay nagsasalita kahit na mas malakas kaysa sa unang tatlo. Dahil siya ay umiiyak sa isang malakas na tinig, siya ay nagmula sa templo. Ibig sabihin, ang SDA Church, ito ang mga SDA na tatanggap ng mensahe ng 4th angel at nagpapatunog ng babala sa simbahan. Pagkatapos ay sa mundo sa panahon ng loud cry. Okay, so yan po mga kapatid, mayroon pong maghahanda sa mga bayan ng Diyos na gagamitin din sa kanyang gawain sa loud cry. Kaya ito po yung Seventh-day Adventist, yan po yung unang anihin ng Panginoon o talagang gapasan po yan ng mga gamhon, yung mga panirang damo, yung tears, kaya malinis na siya. Yan po, pag matapos po yung gawain nila, then ito na po ay maging representante na po sila ng tinatawag natin na paggawa ng mensahe. Okay, ito po yung 4th angel's message. Revelation 18:1,
And after these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. The third angel's message is to be given with power. Ito na po yung power. The power of the proclamation of the first and second messages is to be intensified in the third. In the Revelation, John says of the heavenly messenger who unites with the third. So mayroon pong another angel, mighty angel, that will give force and power to the third angel's message. Anong pong sabi ng early writings? 277, then I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth to unite his voice with the third angel. Ibig sabihin, itong another angel, a mighty angel, is not a separate one. Ito po yung mensahe natin mga kapatid Hindi siya separado from Seventh-day Adventist, kundi siya po ay magbigay ng power sa third angel's message. Ibig sabihin, ito po ay magbigay ng kapangyarihan sa ating iglesia. Pero ang ating iglesia ay nire-reject ito. Kaya magkaroon po siya ng shaking. Shaking na talagang matitira po ay matibay dyan. Kasi may shaking nga. When the truth is presented, then the church will be shaken. Kaya sabi po rito, and give power and force to his message. Great power and glory will imparted to the angel. And as he descended, the earth was lightened with his glory. The work of this angel comes at the right time to join in the last great work of the third angel's message as it swells to a loud cry. This message seemed to be an additional or an addition. Parang karagdagan siya na mensahe to the third angel's message, joining it as the midnight cry joined the second angel's message in 1844. Kaya mayroon pong tinatawag na repetition. Mayroon pong Babylon is fallen. Twice po yan. Kaya it will be repeated with such power na ito po ay matatapos na talaga. Okay? Tingnan po natin sa Tagalog. Ang mensahe ng ika-apat na anghel, Apocalypse 18 verse 1. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang isa pang anghel na bumaba mula sa langit na may dakilang kapangyarihan. At ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. 6 Testimony 16. Ang mensahe ng ikatlong anghel ay bibigay ng may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pagpapahayag ng una at ikalawang mensahe ay pagtingin sa ikatlo. Sa pahayag ay sinasabi ni Juan ang tungkol sa makalangit na sugo na nakikiisa sa ikatlong anghel. Revelation 18 verse 1. Ellen G. White 277. Pagkatapos ay Early writings. Early writings 277. Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na inatasan na bumaba sa lupa upang pag-isahin ang kanyang tinig sa ikatlong anghel at bigyan ng kapangyarihan at pwersa ang kanyang mensahe. Dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian ang ipinamamahagi sa anghel. At habang siya ay bumababa, ang lupa ay naliwanagan sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. Ang gawain ng anghel na ito ay pumapasok sa tamang panahon upang sumali sa huling dakilang gawain ng mensahe ng ikatlong anghel. Habang ito ay namamaga sa isang malakas na sigaw, ang mensahe nito ay tila isang karagdagan sa ikatlong mensahe na sumali dito habang ang sigaw ng hating gabi ay sumali sa mensahe ng pangalawang anghel noong 1844. Okay, so yan po yung repetition natin na tawag po na kung saan yung second angel's message will be repeated kasi ang second angel's message ay sabi po rito doon, Babylon is fallen,
that great city. So ibig sabihin may dalawang anyo po or dalawang kapanahunan na ang Babylonia ay maguho or mababagsak. Yan po ay kapanahunan ng kung saan ay ang papacy ay nabagsak, at in these last days there is also a fall during the time when the loud cry begins. Kaya sabi po rito, ito na po yung sinabi ko kanina na prediction ni Ellen G. White na may darating. Nasa Bible din po siya. Malachi chapter 4 verse 5. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. At the TM, Testimonies to Ministers 475. Prophecy must be fulfilled. Anong prophecy na dapat ma-fulfilled? Malachi 4:5. The Lord says, behold, yan na po, inulit po siya, behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful of the day of the Lord. So ibig sabihin, ito po ay napatungkol sa fulfillment ng prophecy sa Malachi chapter 4 verse 5 na may komentaryo si Ellen G. White or prediction niya na ito ay may katuparan na dapat po siya ma-fulfill. Anong po ang fulfillment nito? Somebody. Hindi niya sinabi, ako yun. Di ba? Pag sinabi mong somebody, hindi siya yun. Pero ang komento ng nanunulat po, mayroon kayong makita doon na appendix sa TM 475 na may appendix po doon. In-explain po nila na si Ellen G. White na po yan. Hindi po yung ibang tao. Pero pag binanggit niyo po na somebody, ay hindi po siya yun na nagsasalita. Somebody is to come in the spirit and power of Elijah. And when he, ayan ang second na clue natin, na hindi she, kundi he, lalaki. Lalaki po yung representa sa Elijah na ito. And when he appears, men may say, you are too earnest and you do not interpret the scriptures in the proper way. Si Ellen G. White po ba ay sinabihan ng ganyan? Hindi naman po siya nag-interpret. Kundi si Ellen G. White po ay visionary. She has a lot of vision. She has a lot of statements. Pero hindi po siya nag-interpret. Ang nag-interpret po talaga ay itong kanyang na-predict na darating, na mag-explain po ng mga prophecy. Kaya itong ating pinag-aralan ngayon ay in-explain po ito na ng propeta na Elijah as it is presented in here in the prophecy. Let me tell you how to teach your message. Kaya marami pong nag-aagawan na let me teach your message. So yan po yung fulfillment nito. Tagalog. Basahin po natin. Malachi 4. Malachi 4 verse 5. Narito, isusubo ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Testimony 475. Kailangan matupad ang propesiya. Sinasabi ng Panginoon, narito, isusubo ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. May darating sa espiritu at sa pangyarihan ni Elias. At kapag nagpakita siya, maaaring sabihin ng mga tao, seryoso ka? Hindi mo ipinapaliwanag ang kasulatan sa tamang paraan. Hayaan mo akong sabihin sa iyo kung paano ituro ang iyong mensahe. Okay, so yan po yung pagkakan dito na kung saan ay it's actually sinabi rito na men may say you are too earnest. Talagang maagap ka pero hindi tama yung pagkaunawa mo. So yan po yung dito na mayroon pong nag-aagawan ng kanyang mensahe. Sabi mo, let me teach your message. Ako ang magtuturo ng mensahe mo.
Okay. In lesson na kung saan ay ito po yung mga leksyon actually na previously na napag-aralan na kung saan ay doon ay pinahayag na yung fourth angel's message actually ay dumating noong 1888. Ngunit ito po ay nireject. Yung sa pamagitan mo rin Jones and Wagoner, nireject po yun ng church noong 1888. Kaya mayroon pong prophecy sa Ellen G. White. Ito na po yung pagpapahayag na tama po yung sinabi ni Ellen G. White kasi bumalik nga po. Sabi rito, ito lang po yung basahin ko. I saw that Jones and Wagoner had their counterpart in Joshua and Caleb. As the children of Israel stoned the spies with literal stones, you have stoned these brethren with stones of sarcasm and ridicule. Yan po ang nangyari noong 1888. Na ginamit po ng Panginoon si Jones and Wagoner para ipahayag ang mensahe ng fourth angel. Pero ano pong ginawa nila? I saw that if you have received, kasi nireject nga po nila, kasi they actually rejected, sinabihin nila kung ano-ano itong dalawa na sarcasm and then ridicule. Kasi mababa ang pinag-aralan nila or hindi naman sila mga professional, hindi sila katulad ng mga genius, katulad ng ni Uriah Smith during that time na he is actually a genius among the Seventh-day Adventists. Pero itong dalawang ito ay talagang nireject ang kanilang mensahe. Kaya sabi ni Ellen G. White, I saw that if you have accepted their message, kung tinanggap, we would have been in the kingdom 2 years from that date. But now we have to go back into the wilderness and there stay 40 years. Ito po yung prophecy na kung sana kung tinanggap noong 1888, 2 years after that, na ipatayo na yung kingdom. Pero hindi nangyari. Kaya babalik sa wilderness. Kaya from 1890, mag-add po tayo ng 40, ay lalapat po siya 1930. Yung 1930, yan din po ang paglabas ng ni Victor Houteff na kung saan ay siya po yung nagbigay ng liwanag sa 1888 message. Bumalik po yung 1888 message. Kaya ito na po yung napakinggan po natin na mga mensahe, the present truth. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Ito lang, sister, yung Sister Iris, yung nakita ko na si Jones. Okay. Nakita ko na si Jones at Wagoner ay may kanilang counterpart sa Joshua at Caleb. Habang binabato ng mga anak ni Israel ang mga espiya ng literal na mga bato. Binato ninyo ang mga kapatid na ito ng mga batong panlalait at panlalait. Nakita ko na kung tinanggap mo ang kanilang mensahe, 2 taon na sana tayo sa kaharian mula sa petsang iyon. Ngunit ngayon, kailangan natin bumalik sa ilang at doon manatili ng 40 years. Ayan. So ito po yung sinasabi dito na mensahe na kung saan ay mayroon pong 40 years na gap bago bumalik muli ang ika-4 na mensahe, ika-4 na anghel. Ibig sabihin, dahil nireject po yung fourth angel's message noong 1888, ay sabi ni Ellen G. White, sana nasa kingdom na tayo 2 years after that. So that is 1890. Pero dahil hindi po tinanggap, ay babalik sa wilderness, walang pagkain, walang katotohanan na lalabas sa Seventh-day Adventist within 40 years. After ng 40 years na yan na po yung tinatawag nating 1930, bumalik po yung mensahe. Ito na nga po mga kapatid, yung mensahe ng Shepherd's Rod. Okay? The fifth angel, ito na po mga kapatid yung pagkuhan dito. Fifth angel,
speaks. Revelation 14:17 to 18. And another angel came out of the temple, which is in heaven. He also having a sharp sickle. Ayan. So tingnan niyo po mga kapatid, pansinin niyo po na yung verse 14, ang nakaupo doon, si Kristo, mayroon siyang sickle. Eh kung sickle mga kapatid, ay harvest yan. Sino ang i-harvest dyan? Ang 144,000, the first fruit. Okay? So yan po yung unang harvest. Okay, and then, kaya tinawag itong dalawang anghel na ito ay angel of reaping during the harvest. So dalawang harvest, una sa church, ang pangalawa sa sanglibutan. Okay. And another angel came out from the altar, which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sickle or sharp sickle, saying, "Trust in thy sharp sickle." Sino pong sinisigawan itong another angel na came out from the altar? Yung angel na coming out from the temple which is in heaven. So these are angels, ano? Trust in the sharp sickle and gather the cluster. Cluster na po siya. Ang cluster po, ano po ba? Di po ba marami? Cluster, na siya. Grupo-grupo yan. A cluster of the vine of the earth. And for her grapes are fully ripe. Yan na po yung pag-harvest ng great multitude. Okay? Since another angel comes to harvest after Jesus has harvested, is a further proof that the coming in Revelation 14:14 is not the second coming. The angel cries with a loud voice represents the message of the loud cry. Okay? So ito po mga kapatid, yung angel na ito, nagre-representa ito ng loud cry na kung saan i-gather po yung great multitude. An angel who harvests the clusters or grapes represents the work of the 144,000 in the world. So ibig sabihin mga kapatid, yung kanilang mga mensahe, sila po yung mag-harvest. Okay? Mapapansin niyo po na sa Obadiah chapter 1 verse 21, may sinabi po doon na saviors, plural. Okay? So, because they will be the one that harvest the second fruit. Okay? Dahil kung kukunin na po nila sa world, they will be gathered in the kingdom. Yan po ang sinabi doon sa Isaiah chapter 66 verse 19. And those who are escaped will be sent to every nations, and they will gather into a clean vessel. So they are the one to gather the great multitude. Kaya sila po ang nagre-representa nitong angel that will actually gather. And these are the 144,000 mga kapatid. Ayon dito sa work niya na sila po yung representante ni Christ because they have already the righteousness of Christ. So they are saviors of the world because God empowers them. They have the glory of Christ. Kaya the earth will be lightened with God's glory mga kapatid. Yan na po yung pagtatapos ng gawain sa sanglibutang ito. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Pangtapos po natin ito na slide para po maka-cater tayo ng mga questions.
Ang fifth angel ay nagsalita, Apocalypse 14, verse 17 hanggang 18. At isa pang anghel ang lumabas sa templo na nasa langit. Siya rin ay may matalas na karit. At isa pang anghel ang lumabas mula sa dambana na may kapangyarihan sa apoy at sumigaw ng malakas na sigaw. Sa kanya na may matalim na karit na sinasabing, ipasok mo ang iyong matalim na suklay at tipunin mo ang mga pumpol ng puno ng ubas sa lupa, sapagkat ang kanyang mga ubas ay lubos na hinog. Tandaan, dahil may isa pang anghel na dumating upang mag-ani pagkatapos ng ani ni Jesus, ay isang karagdagang patunay na ang pagdating ng Apocalypse 14 verse 14 ay hindi ang second coming. Ang anghel ay sumigaw ng malakas na sigaw, kumakatawan sa mensahe ng malakas na sigaw, at ang anghel na nag-aani ng mga cluster of grapes ay kumakatawan sa gawain ng 144,000 sa mundo. Nabasa natin ang Ito na po yung sa English actually, yung sinabi ko kanina. Isaiah chapter 66 verse 15 to 17. For behold, the Lord will come with fire and with his chariot like a whirlwind, to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens beyond one tree, in the meads eating swine's flesh, and the abominations and the mouse shall be consumed together, said the Lord. Yan po actually yung nababasa natin sa Isaiah 66, 15 to 17. Na ito ay kinukumpara po natin doon sa first coming sa Revelation chapter 14 verse 14 na he will be in the cloud. Kaya ito po yung actually purification in the church. Okay, basahin muna natin sa Tagalog. Sige po. Isaiah 66, 15 hanggang 17. Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay parang buhawi upang magalit na galit, at ang kanyang pagsaway ay may mga apoy na apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy at ang kanyang tabang ay makikiusap ang Panginoon sa lahat ng laman, at ang napatay sa Panginoon ay magiging marami. Sila na nagpapabanal sa kanilang sarili at nagdadalisay sa mga halamanan sa likuran ng isang punong kahoy sa gitna, kumakain ng laman ng baboy at ang karumal-dumal na bagay. Ang daga ay magkakasama matutupok, sabi ng Panginoon. Okay, so ito po ay actually yung explanation dun sa nabanggit kanina na kung saan itong pag-plead or makikiusap ang Panginoon. Kung makikiusap po ang Panginoon, hindi po siya second coming, no? So, itong coming na ito ay nagsasalarawan po ng judgment, katulad doon sa Revelation 14:14, na he is actually sitting on a cloud with a caret. Mayroon po siyang sharp sickle na yun po ay pang-harvest. Kaya ang pakikiusap niya po sa sanglibutan, ito, mag-harvest ako ngayon ng first fruit. Ang sinong makinig sa 144,000 na mag-cry during the loud cry, ayan po yung actually aanihin sa second harvest. Kaya ito po yung mga pag-purify sa church. Ngunit, ito po yung 19 to 20, ito na po yung sinasabi natin na cluster of the earth na i-harvest ng 144,000. Sabi po rito, and I will set a sign among them. Kanino? Yung sa mga bayan ng Diyos na gagamitin niya, the 11th hour worker. And I will send those that escape. Yung mga escape during the judgment, di ba may pamatay ang ina-harvest sila. Okay. Kinuha na yung mga panirang damo sa iglesia. So ang natira na lang ay 144,000. Okay. So may sign po sila. And they are the escape. Ipadala po sila sa Tarsus, Pul and Lud, that draw the bow, the tubal and javan, and as a part of.
And then, ikwan ko na lang, and they shall bring all your brethren for an offering unto the Lord out of all nations. Kaya mga kapatid, ito po yung maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na they will be the one that to gather the brethren. At saan po sila idalhin? Sabi rito, paano? Upon the horses, the chariots and litters, upon the mules and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem, said the Lord. As the children of Israel bring an offering in a clean, malinis, wala nang makasalanan, clean vessel into the house of the Lord. Sabi po rito, the great issue so near at hand will weed out those whom God has not appointed, and he will have a pure, true, sanctified ministry prepared for the latter rain. Okay? So yan po mga kapatid, yung paglilinis talagang pag-gather ng Panginoon na dadalhin po sila sa clean vessel. Kaya yung fifth angel's message, yan na po actually ang dadalhin ng representing the 144,000 that will gather the great multitude, na sila po yung magdadala ng mga bunga sa kingdom. Kaya sinabi po rito, the great issue so near at hand will weed out those whom God has not appointed, and he will have a pure, true, sanctified ministry prepared for the latter rain. Dahil gagamitin po ng Panginoon yung kanyang bayan, the church. Wala na po yung Seventh Adventist, they will be called Israel. Bakit Israel? Dahil makaranas po sila ng Jacob's time of trouble, and their name will be changed into Israel, victorious, the church triumphant. Kasi tayo ngayon, bilang Seventh Adventist, we are actually church militant. Pero at the time when the 144,000 will be sealed, we will be called Israel, the church triumphant. Okay, Tagalogin natin, and then we will close our study for this. Isaiah 66:19-20. At ako'y maglalagay ng tanda sa kanila at aking isusuguya ang mga tumakas sa kanila sa mga bansa, sa Tarsis, Pol at Lud, na humuhugot ng busog sa Tubal at Haban, sa mga pulo sa malayo na hindi nakakarinig ng aking katanyagan, ni nakakita man ng aking kalulhatian, at ipahahayag nila ang aking kalulhatian sa mga hentil. At kanilang dadalhin ang lahat ninyong mga kapatid, sapagkat handog sa Panginoon mula sa lahat ng mga bansa, na nakasakay sa mga kabayo at sa mga karo at sa mga kalat at sa mga mula at sa mga matuli na hayop sa aking banal na bundok sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, gaya ng mga anak ni Israel na nagdadala ng handog sa isang malinis na sasidlan sa bahay ng Panginoon. Ang dakilang issue na malapit nang mangyari ay magdamot sa mga taong hindi tinakda ng Diyos at magkakaroon siya ng dalisay, tunay, pinabanal na ministeryo na inihanda para sa huling ulan. Okay. So yan po mga kapatid yung gawain ng the last angel, na kung saan siya po yung mag-gather ng great multitude, na kung saan ay dadalhin sa sisidlang malinis. Wala nang dungis. Wala nang kwan po doon. Wala nang makasalanan dahil they are already triumphant church. Okay? So, any question sa ating presentasyon ngayong hapon? Yung Pastor Glenn, 11 hours. Ilang oras pa ba ang natitirang gawain ng Diyos? Yun na nga, 1 hour. Kasi ang 11 hour is actually 1 hour na lang to 12. Ang 12 is actually the close of probation yan. Okay. So, ibig sabihin, 1 hour pang magtatrabaho ang 144,000 to finish. Yes. At yan ang oras, 1 hour din sa
sa Scarlet Color Beast, yung Revelation chapter 17. Mapag-aralan din po natin yan sa sunod na mga pan. Okay, so Unsa ito nga teksto sa Obadya, a verse ano po? sa Obadiah, unsa galito siya nga verse? Obadiah chapter 1 verse 21. Ang nabanggit po diyan saviors. Okay. Ay, oo. Plural po diyan. Natingala ko kung ano man ni nga daghan man mga good ang gigamit. Oo. Ang tuan na nag-gather na sila. Oh, sila ang 144,000, sila ang maging Kristo during that time. Ibig sabihin, God is with us. Sila na yung tatapos ng gawain eh. During the loud cry yan, Sister Marian. Oo. Okay, so thank you mga kapatid kasi may meeting pa yung mga we are happy to have you and I hope naunawaan po ang ating pag-aaral ngayon. Pwede niyo po ma-review yan, naka-live po ito sa Facebook natin. So kung may mga bagay po kayo na hindi na naunawaan at nakalimutan yung mga teksto, balikan niyo lang po at basahin para at least Teka. Ay, Pastor Glenn, text lang ha. Kadto bitaw imong gisulti nako gahapon atong ang Greek word sa number o ang sa great multitude. Okay po. Okay. Salamat. Okay, so sa pag-close po ay tayo po ay manalangin. Sister Marian, pwede kayo manalangin sa Cebuano? Sige. Thank you. Labing balaan o gamhana na mo nga Diyos, amahan nga makagagahom sa tanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Amahan, dako kaya among pagpasalamat sa imong paghatag ka namo niini nga mensahe. Wala namo ninahibaw isa uban sa Mother Church. Apan niini nga grupo, nakahibalo na kami niini. Busa dako kayo nga among pagpasalamat kanimo amahan. Sa kanunay kami dili matagbaw sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo. Salamat sa mga mensahe hinaot nga sa kanunay magapadayon kini ug nga pinaagi usab sa imong tabang, imong balang espiritu magapuyo sa among mga hunahuna, makabuntog kami sa among mga kaluyahon, mga kapakyasan aron kami mahimong triumphant church. Amahan, salamat sa mga panalangin. Amo kining lauman nga sa kanunay ikaw magatubag niini sa ngalan ni Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Salamat po. Salamat kaayo. Yes, okay. God bless. God bless. Bye-bye. See you po mamaya. Anong oras tayo mamaya, Pastor Glenn? 7? Alas 8 dyan sa Okay. Dili ko sure ana nga mga oras ha kay basta gabi na murag mayagaw na kay mga bot na to akong mga anak kaguliyang na. okay.